sa welcome sa ating church at welcome din sa ating new amplifier. Kaya pag medyo ganyan, mas malakas, diba? Pero okay na yan. Narinig niyo ba ako? Malalakasan pa yan. Rinig mo dyan, mami? Rinig dyan? Tunig. Ayos. Good morning, everyone. At tapos na po tayo sa series natin ng kung bakit natin mapagkakatiwalaan ang Bible. Kung bakit trusted ang ating Biblia. So, nung nakaraan, diniscuss ni Brother Raymond yung nireview niya yung part 1, tsaka part 2, tsaka yung part 3 na daanan din, ano? Kung bakit tayo magkaroon ng complete confidence in our Bible. Reviewin lang din natin nung nakaraan, all mankind came from one woman. So, according to the studies, and we are all came from Eve. Kaya Eve ang pangalan niya, mother of all. And bloodstream carries life. Yung bloodletting, hindi yun totoo kasi hindi yun nakakapagpagaling. Bagkus, dun nga ang buhay. Kaya hindi natin kailangan magbawas o tanggalin yung dugo sa katawan. Mamamatay tayo. Sanitation, yung pagiging malinis, bago pa matuklasan ng tao yung proper hygiene, ang Bible nagtuturo na dapat tayo ay maging malinis sa katawan. Ngayon, mag-start tayo ng bagong series. Medyo magandang usapin to sapagkat dito tayo nagbaband sa bawat isa. Church Covenant. Ayan ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid. Church Covenant. Ano ba ang ibig sabihin ng Church Covenant? Tayo ba dito sa church ay may Church Covenant? Ngayon, may mga church na sila ay confessional or creedal. Pag sinabi mong confessional church or creedal church, meron silang creeds na hinahawakan na dapat lahat nag-a-agree sa creeds na yon. Okay? Pero tayo, meron naman tayo tinatawag na articles of faith, mga artikulo ng pananampalataya. Kasi nga, ang Bible, yes, naniniwala tayo. But ano yung mga pinaniniwalaan natin sa Bible? Yung mga kulto, naniniwala din sila sa Bible. Pero ano yung pinaniniwalaan nila or interpretation nila sa Bible? Tayo, naniniwala din tayo sa Bible. Doon sa articles of faith natin, sa Church Covenant, sa ibang mga creeds, yun yung statement ng pananampalataya natin according sa Bible. Kasi lahat naman ng religion in Christianity, ang basahan nila ay Bible. But not all is Bible alone or Scripture alone. Now, one of that is Church Covenant. Ano ba yung Church Covenant? Balikan natin yung mga lesson natin when it comes to the teachings about the church. When we say church in a sense na tayong mga taong inihiwalay ng Diyos mula sa kadiliman, tinawag patungo sa liwanag. So, called from darkness into light. Called out assembly. Tayo ay itinawag ng Panginoon at pinagbuklod na merong isang purpose, and that is to glorify God, edify, and carry the Great Commissions. The word ecclesia, yung word na ecclesia, ulitin natin, that is not spiritual or religious term before. Bago pa gamitin yan ni Jesus at ang mga apostol, sa Greek, yung word na ecclesia, nag-i-exist na yon. That is a secular term. Kaya gumamit si Jesus ng possessive pronoun nung kinausap niya si Pedro at ang mga disipulo. Thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. So yung word na my, that is possessive pronoun. Possessive, possess, pagmamayari. So, Christ is building His church. And in church, kaya Apostle Pablo, inihayag yung maraming mystery katulad ng rapture at katulad ng mga details patungkol sa church. Tayo, naniniwala tayo na ang church tinasimula ni Jesus Christ, hindi ni Apostle Paul. Amen? Naniniwala tayo na si Kristo ang nagpasimula. Ngunit yung mga details, kung paano patatakbuhin yung simbahan, yung mga ano-ano pa man mga issue,
tinakil yan ni Apostle Pablo. In order to heed the advice of Apostle Paul in Romans 12 verse number 2. Puntahan natin. Anong sabi ni Apostle Pablo dito? Sa libro ng Romans. Chapter 12 verse number 2. May iba sa atin, kabisado. Nung Bible student ako, kabisado ko to buong chapter. Mula verse 1 to verse number 21. Pero ngayon, nakalimutan na natin. Pero medyo familiar. Verse number 2, and be ye not conformed to this world. Huwag tayo makiayon sa mundo. But be ye transformed by the renewing of your mind. But that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, tinuturo ng Panginoon, hindi natin malalaman yung perfecto, maganda, kalooban ng Diyos kung hindi tayo magta-transform. In order to heed the advice of Apostle Paul in Romans 12 verse 2, to be the transformed people, kaya tayo dapat ng toong transformers. Sanctification, day to day, unti-unti tayong nagbabago mula sa karumihan patungo sa kalinisan. We have set forth a treatise or a constitution or articles of agreement or bylaws, ano man tawagin natin, or creeds, not a substitute to the Bible, but a short, concise summary statement of what we believe about a certain Bible doctrines and more particularly Christian engagement. Now, maraming tayong mga teachings na hindi natin matatagpuan yung ginamit nating terminologies sa Bible. Halimbawa, yung word na Trinity. We don't read the word Trinity siguro sa footnotes tsaka sa commentary. Pero sa mismong salita ng Diyos, hindi natin makikita yung word na Trinity. Ginawa yun ng mga naunang Kristiyano, sila Tertullian, yung word na Trinity, siya yung unang gumamit niyan, if I'm not mistaken, for term of conveniency. Pag sinabi mong conveniency, halimbawa, para mas mabilis nating maunawahan. Okay? Pag sinabi nating Trinity, alam natin, naniniwala na isang Diyos na nasa tatlong persona. Okay? Term of conveniency. Yung rapture, ganun din. Yung mga paniniwala ng isang simbahan sa Biblia, meron tayong tinatawag na mga creeds, articles of faith, or confession of faith para ma-summarize kung ano yung pininiwalaan natin sa Bible. Nakakasunod ba? Pero hindi tayo creedal church. Hindi tayo confessional church. Tayo ay, paano naman sasabi natin, meron tayong articles of faith. Meron tayong church covenant. Pero hindi yun above sa Bible. Ang ine-emphasize natin is scripture alone. No one or walang tao, walang ibang writings, walang ibang idea ang mas mataas pa kaysa sa Biblia. Kaya sa Baptist Distinctives, pinag-aaralan natin yung the Bible is the sole and final. S-O-L-E. When you say soul, alone. And final. Pag sinabi mong final, di ba, minsan, mag-swimming tayo. Sabi ni Caleb, dito tayo mag-swimming. Sabi naman ni dito. Sabi naman ni Joanne, dito. Pero, pag yung pinakamatanda na yung nagsabi, hindi, dito tayo mag-swimming. Yun yung final. Tayo, may mga ideas tayo. Yung mga katao, may kanya-kanya silang sinasabi. Pero ang Biblia pa rin ang final, ang totoong pinakamataas, ang final say, kumbaga. Nagets natin? We, therefore, have a church covenant. Kaya meron tayong tinatawag na church covenant. To summarize kung ano yung pinaniniwalaan natin at kung ano yung pinagkakasunduan natin. We want to follow the covenant not because the laws are given in the covenant, but because they are taught in the Bible. Okay? Yung mga nilagay naman natin, yung mga nakalagay sa church covenant, sa
artikulong yun, hindi yun inimbento. Yun ay extracted from the Bible. Nagets natin? Okay? We cannot obey this pledge or engagement without knowing them. We cannot know them without studying them. So bago tayo magbasa ng mga verses, may explain tayong 2 words today. Manalangin tayo. Ang haba na introduction, no? Father, we thank you for this day. As we have our Sunday school explaining Church Covenant, may you bless us and guide us. And the Holy Spirit may fill us with the wisdom and knowledge and understanding. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Unang-una, ano ba yung ibig sabihin ng covenant? So, pinaniwanag na natin yung church. Tandaan natin, ang church ay hindi social gathering na ang purpose is to entertain you. Okay? Kaya, meron ako nabasa, kung hindi ka nag-e-enjoy sa worship nyo bukas, huwag kang mag-alala, hindi naman para sa iyo yun. That's true, di ba? Kung hindi ka nag-e-enjoy sa singing, hindi ka nag-e-enjoy sa preaching, hindi ka na-entertain sa mga tao dito, it's okay kasi hindi naman para sa atin yung worship service, para sa Diyos. Church is not a place of entertainment. Church is not a place for business. It's not a place for anything else, but a church, we have one purpose, to engage in the gospel. What is that? What is to engage in the gospel? To make disciples of all nations. How can we make disciples of all nations? Through going, soul winning, witnessing. We can make disciples through baptizing. We baptize people and also by teaching. Kaya napakahalaga na mayroon tayong Sunday school. Marami tayong mga matututunan. Kaya alam nyo, young people, nung ako young people pa, pinipilit ko talaga maging maaga sa church kasi gusto ko nakikinig ng Sunday school kasi marami akong natututunan. Okay. Church and covenant. What is covenant? Hindi na natin masyadong ginagamit yung word na covenant, no? Ano natin? Kadalasan na ay agreement. Memorandum, may mga MOA, Memorandum of Agreement. Pero ganon din yon. Yung covenant is what? Agreement. A covenant is an agreement between two or more parties or to refrain from doing some act. Meron kayong kasunduan. Mamaya magbibigay tayo ng maraming kasunduan ang Diyos sa mga tao. Ibig sabihin, ang Diyos pala nakipagkasundo noon. Those who feel led of God to join the church do so because they agree with the stand of the church on the biblical issues. The church constitution makes this requirement for membership. Now, kaya mayroon tinatawag na nung Katoliko po tayo, yung mga naging Katoliko, di ba nire-recite yung Apostles' Creed? I believe in the Father, Creator of the universe. I believe in Jesus, conceived of Mary, descended into hell, buried, and was resurrected in 3 days. Sino nakakabisado nun? Apostles' Creed. Nung Katoliko pa kayo, di ba? Laging nare-recite yun. I believe in the Spirit. Di ba? I believe in the resurrection of the dead. I believe in the Holy Catholic Church. So, yung Apostles' Creed, mahabang usapin yan. Pero, ang storya nun ganito. Na-develop yon yung, halimbawa si Joanne, nabubuhay tayo nung 5th century o 4th century. Bago ka i-baptize, tatanungin ka nung magbabaptize sa'yo. Naniniwala ka ba sa Ama? Opo. Naniniwala ka ba kay Jesus Christ na namatay, nilitis ni Pilato, inilibing at nabuhay na muli? Opo. Naniniwala ka ba sa Espiritu? Naniniwala ka ba sa resurrection of the dead? Tapos, pag-agree ka doon sa mga yon, tsaka kayo babaptize. Okay? Sa atin ngayon, pinadali na lang. Bago kayo baptize, kailan mo tinanggap ang Panginoon? Tinanggap mo ng Panginoon bilang yung tagapagligtas? Pero maganda din practice yun. Kaya, bago na pumunta sa swimming pool, dito naman, nagte-testimony.
Sa ibang mga church, may pinipirmahan pa sila. No? Tapos, mag-a-agree sila dun sa church covenant. Ano yun? Yung nilalaman ng church covenant, pag-uusapan natin yun. So maganda, as we have this series, maybe magkaroon tayo dito ng tarpaulin, Sister Princess, ng church covenant. Nakalagay, Pilgrim Bible Baptist Church Covenant, Church Membership Covenant. Tapos andun lahat ng mga paniniwala natin. Tapos, yung iba may mga pirma-pirma pa no? It is scriptural for members to join in agreement by means of covenant. Tingnan natin, Philippians chapter 2. By the way, dun sa may Apostles' Creed, kaya hindi naman natin yung ginagamit kasi allergic tayo sa word na Catholic. Pero kung re-revise natin yan, I believe in a universal church. Kaso lang, tayo mga Baptist, hindi naman tayo naniniwala sa universal church. Naniniwala tayo sa local church. Okay? Locally, in-establish ng Panginoon ng kanyang simbahan. Verse number 2, fulfill you my joy, that ye be like-minded, having the same love, being one accord, and of one mind. Ngayon, ang tanong dito, paano tayo magiging one-minded kung iba-iba tayo ng mga paniniwala sa buhay? Yung isa galing sa gantong lugar, yung isa galing sa norte, yung iba galing sa south. Iba-iba ng pamamaraan sa buhay. Alright? Ngayon, yung one mind dito, it talks about doctrine. Dapat isa lang yung paniniwalaan natin. One accord, like-minded. When it comes to the doctrine of the Father, kailangan isa lang tayo. Doctrine of the Son, isa lang tayo. Doctrine of the Trinity or the Spirit, isa lang tayo. Covenants are scriptural both by precept and example. Okay, unang-unang covenant ng Diyos sa tao ay tinatawag natin yung Noahic covenant. Sa mga Bible student, ano pang terminology sa Noahic covenant? Naalala mo, Joan? Ibang term sa Noahic covenant? Meron ba o wala? Alam ko meron Rainbow covenant, hindi. Meron to. Alam ko meron pa tong isang terminologies dito sa Noahic covenant. Ano yung covenant dito? Na hindi nagugunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan ng baha. Tingnan natin, Genesis 9. Meron token ang Diyos dito. Anong token niya or anong symbol? Anong pagpapakita? I do, verse 13. I do set my bow in the cloud, and it shall be a token for a covenant between me and the earth. And it shall come to pass when I bring a cloud over the earth, that the bow shall be seen in the cloud, and I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh. And the water shall no more become a flood to destroy all flesh. So mamaya, report to ni Sister Danica. Kung gusto nyong mag-sit in, welcome kayo. Basta pameryendahin nyo lang ako. Joke. Now, paano ba nabubuo? Sa science, paano ba nabubuo yung rainbow? Sino? Makasagot. Raindrops. Kailangan ng raindrops, sunlight, and refraction. Paano nangyayari yung refraction? Alam mo ba, Shaira? Paano nangyayari yung refraction? So, yung tubig, may sunlight. Pag naghalo yun, or pag balding-balding ba? Yun yung ang tawag doon, refraction. Kaya, gawin mo, punta ka dyan mamaya, 12 o'clock. Merong sunlight, kailangan mo ng water drops. Thank you. Kailangan mo ng water drops. Uminom ka, tapos makakita ka ng rainbow. Ang tawag kasi doon, refraction. Okay? Yan yung token ng Diyos.
Bawat covenant, palaging merong token. Si Sister Joanne, tatanungin ko to kasi, ano na to eh, nag-dispensational theology to, pinag-aralan natin yung mga covenant, di ba? Sa Noahic covenant, anong token? Yung rainbow. Next. Sige. Sa Abrahamic covenant naman, Sister Joanne, anong token? Anong token ng Diyos? Yung galing. Masado. Masado. Yung circumcision. Totoong nag-aral kasi natandaan niya eh. Diyan naman yung importante. Circumcision. Yun yung token ng Abrahamic covenant. Tama, ng Abrahamic covenant. Bakit? Genesis 12. Pambira, nag-exam ako, mali ako dito eh. Nakakalito kasi yung mga choices. Naalala ko tuloy yung mali ko sa exam nung nakaraan. Genesis 12. Kasi ang sinagot ko, promised land and nothing else. Nakakalito kasi. Pero hindi naman nothing else, di ba? Hindi lang promised land, kundi mabibless pa si Abraham. Through Abraham, through his seed, all the families of the earth will be blessed. Now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred, and from thy father's house unto the land that I will shew thee. And I will make of thee great nation. And I will bless thee and make thy name great. And thou shalt be a blessing, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and thee shall the families of the earth shall be blessed. So ito yung Abrahamic covenant. No? Kaya nga lang, ang naging problema dito, si Abram napunta siya sa promised land, kaso pumunta siya sa Egypt. But still, ang point natin dito, ang Diyos, sa pangalawang pagkakataon, nakipagkasundo siya sa tao. And may token, yung circumcision. Bakit kaya circumcision? Bakit pagtutuli? Hindi, ano na yun. Lately na lang yun na-discover eh. Na kapag ikaw circumcise for sanitary, for tawag dito, yung purposes na pamalinis. Lately na lang yan na, blood? Hindi. Meron man Joanne. Si Joanne masasagot na to kasi di mo na maalala. Kasi ang gusto ng Diyos, every time na si Abraham at ang kanyang mga kalalakihan, kada umaga nilang maaalala yung covenant ng Diyos kay Abraham. Naalala mo na. Paalala yon na ang Diyos nakipagkasundo sa kanila. Yun yung token, circumcision. Kaya tignan nyo, bakit si Lord papatayin niya si Moses? Anong pangalan ng asawa ni Moses? Zipporah ba? Bakit si Lord papatayin niya si Moses? Kasi, nakipagkasundo, parang, sige Lord, yes, yes, yes. Nasabi, Moses, pipiliin kita ha, para makalaya yung mga Israelites. Pero nung kanagabihan, papatayin ni Lord si Moses. Mabuti na lang, yung asawa ni Moses nagising. Ang ginawa niya, tinuli niya yung asawa niyang babae, if I'm not mistaken, is it Zipporah, tinuli nila yung anak nila. Meron ba pangalan yung anak niya doon? Hindi ko sure. Tapos, hindi tuloy na patay ni Lord si Moses. So bakit? Kasi, yun yung hindi nag-act si Moses by faith doon sa pakikipagkasundo niya kay Lord. Next, yung covenant with Isaac. Ito naman yung tinatawag natin, Sister Joanne. God's covenant with Isaac sa Genesis 26. Ano ba yung ibang term natin dito? Okay?
Genesis 26, tingnan natin ha. Verse number 25. And he builded an altar there and called upon the name of the Lord and pitched his tent there, and Isaac servants dig a well. So ayan, ay hindi pa, wala pang ibang palang tawag dito. So ito yung hindi to masyadong sikat. Next, yung God's covenant with Jacob, chapter 28. Genesis chapter 28. Kung nag-aaralan natin, ang Diyos, throughout the time, lagi siyang may pagkakasundo sa tao. Genesis 28, 13 to 15. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham thy father, and the God of Isaac, and whereon thou liest, to thee will I give thee to thy seed, and thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south, and in thee, and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. And behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee. Actually, itong God's covenant with Jacob and Isaac, ano lang din to, magkasama dito yung Abrahamic covenant. Ang tawag dito, confirmation of God's covenant to Abraham. Confirmation of Abrahamic covenant. So, pinamis kay Abraham, sabi, nung nadi-discourage siya kasi wala pa siyang anak, sabi ni Lord, tingin ka sa mga bituin. Nabibilang mo ba? Sabi niya, hindi po, Lord. O, ganyan magiging kadami yung lipi mo. O, tapos, pinangako niya din yun kay Isaac. Tapos, kinonfirm niya din kay Jacob. So, ang tawag dyan, para kang bumato, tapos tatlo yung natamaan. Shooting one stone, na kung tamaan mo ay 3 ibon. Okay? Meron pang mga covenant na hindi na natin sinama dito, katulad nung Mosaic covenant, di ba? Anong tawag doon? Yung Sinaitic covenant, which is sa Mount Sinai, ay pagkasundo ang Diyos. Next, is yung word na engage. This word is found in the second paragraph of the covenant, and it means to pledge or promise. When a church member engaged to do the things mentioned in the covenant, his pledge or promise would never be taken lightly, or vow or promise or pledge. By the way, sa Bible, meron tinatawag na unconditional covenant tsaka conditional covenant. Yung conditional covenant, kailangan gawin mo para gawin ng Diyos yung pakikipagkasundo nyo. Halimbawa, conditional nga, ang agreement na sa mga Israelites, pag sumunod kayo sa akin, pagpapalain ko kayo. Pag hindi kayo sumunod, hindi ko kayo papalain. So, conditional yon. Yung unconditional naman, gawin man nila o hindi nila gawin yung makipagkasundo nila sa Diyos, gagawin pa rin ng Diyos yung kanyang pangako. Yung Abrahamic covenant, unconditional yan. At marami pang ibang mga covenant. So, marami to, no? Now, ang point natin, the church covenant is a statement of our sacred promises. Ngayon, karamihan ng nakalagay sa church covenant is about our faith, yung pananampalataya natin. Hindi ka pwedeng maging member ng church, ng Pilgrim Bible Baptist Church, kapag hindi ka naniniwala na si Jesus Christ ay God. Nagkakaintindihan po tayo? Naniniwala ba kayo si Jesus God? Pag ikaw, ang paniniwala mo, hindi siya God at tao lang, eh hindi ka pwedeng maging member. Ang tatawag doon, i-excommunicate ka. O, kailangan turuan ka, I mean. Okay? Kung hindi talaga, ay yung pledge mo o hindi ka makapag-engage doon sa teachings ng simbahan, yung covenant ng simbahan, ay napaka-imposible. Kasi pagkasundo yun. Ano ba yung mga paniniwala natin? Naniniwala tayo sa Trinity. Naniniwala ba tayo lahat sa Trinity? Amen. Ilan ng Diyos? Isa. Meron bang persona sa Diyos? Yes, meron. 3, Ama, Anak, Banal na Espiritu. In ontological sense, ang Ama, ang Anak, subordinate siya sa Ama, ang Espiritu, subordinate siya sa Anak. Pero in economic sense, pare-parehas. Parang nabaliktad ko. And in ontological sense, in its being, parehas silang equal. Parehas
magaling, parehas makapangyarihan, parehas nasa lahat ng dako, parehas walang simula, walang hangganan. Hindi ka din pwedeng maniwala na si Jesus Christ ginawa ng Ama. Okay? Naniniwala tayo, bago pa likain ng mundo, naroon na si Kristo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diba? Yung kaso nga lang, yung ibang mga sekta, lalo na yung mga malalaking simbahan na kulay puti, ang paliwanag nila sa John chapter 1 verse 1, na nang pasimula, naroon na ang Diyos, at ang Diyos ay kasama ng, at ang salita, in the beginning was the Word. Nang pasimula ay nandun na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ang paliwanag naman nila doon, yung Word, nasa isip lang ng Ama. Kumbaga, wala lahat ng bagay, andun lang ang Ama. Tapos, yung paliwanag din sa John chapter 1 verse number 1, na yung salita ay kasama na ng Ama at ang salita ay Diyos, nasa isip lang daw. Mali po yun, no? Hindi tayo na naniniwala. Naniniwala tayo sa Trinity. Naniniwala tayo na ang salvation kay Jesus Christ lang. Amen? Hindi ka pwede maging member ng church, pero ang paniniwala mo, maging mabait ka para maliligtas tayo. Okay? Naniniwala tayo sa once saved, always saved. Immersion by baptism. At yung Great Commission. Ang purpose ng church is to make disciple, to go, to engage. Okay, I have one minute. The church covenant will prevent us from great sin mentioned in Judges 21 verse 25. Kaya naman, yung articles of faith natin o yung church covenant, ito yung, that is the articulation of the Bible, yung kung ano yung tinuro ng Bible, sinamarize natin, kinonsise natin sa isang paragraph. Para pag may dumating na teachings na, halimbawa, naglalakad kayo dyan, tapos may nagsabi sa inyo, alam mo ba na ang Diyos Ama ay merong asawa? Yun yung, hindi si Mama Mary, iba pa yun sa kanila eh. Yung Mother God. Kasi daw nung sinabi ng Diyos na, let us make man according to, ano sabi dyan? Let us make man according to our image. So plural, us, plural, our, plural. Ang kausap daw din ng Ama ay yung ina na Diyos. Hindi po. Hindi kausap din ng Diyos yung ina na Diyos kasi walang ganon. Hindi din kausap ng Diyos yung mga anghel. Ang kausap ng Diyos doon, sila. Bakit? Meron ni isang Diyos nasa tatlong persona, Ama, Anak, Banal na Espiritu. Yung as doon, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So may narinig ka, alam mo na ang Articles of Faith o ang Church Covenant natin, hindi ganun yung paniniwala. Maalala mo ngayon, ay hindi ganyan ang teachings ng simbahan namin. Kasi marami na po ngayon talagang mga mali-maling mga turo. Okay, mahaba po yung ating Church Covenant series. So, ang conclusion nito, meron tayong agreement sa isa't isa that this is our belief. Ito yung ating paniniwala. Hindi tayo kalamay. Ano ibig sabihin ng kalamay? Kung ano-ano na lang yung turo natin. Hindi. Meron tayong formal na turo which is tinuro ni Jesus Christ, ng mga apostol, ng mga unang Kristiyano, medieval period, postmodernism period, at tayo ngayon, andito tayo sa 21st century. Alright? Tayo po itaming lahat and let's pray for our Sunday school offering. Father in heaven, thank you for this day. Thank you for what we have learned about Church Covenant. Thank you for the Bible, which is our sole authority, our final and sole authority of our faith and practice. May you guide us and bless our Sunday school offering. Bless our morning worship service this morning. In this name, pray, our Lord and Savior. Amen. After po ng Sunday